Ituloy natin ang ating pag-aaral ngayon sa 1689 London Baptist Confessions of Faith sa usapin ng iglesia. Now, by the way, hindi po masyado nang matagal itong pag-aaral natin sa 1689. So, after this, we will be shifting to another topic because yung iba naman maiikli lang ng mga chapters. Siguro magtatagal tayo sa issue ng eschatology, no? Ng konti. Although, if I'm not mistaken, I have discussed eschatology in our Sunday school many years ago. So, but kasama kasi yan sa 1689 London Baptist Confession of Faith. So, we will also be tackling that a bit, no? Now, tuloy po natin ito at sana matapos tayo ng 10 o'clock para may time tayo ng fellowship with one another kasi napansin ko halos konti na lang yung time natin for ng kamustahan, di ba? At kwentuhan in between because lumahaba yung ating pong pag-uusap. Hindi ko tatapusin ngayon ito kasi merong bahagi sa 1689 paragraph 26 na medyo controversial and may mga nagsasabi sa akin dito bakit ako ang tumatalakay nito na maaaring pwede naman ito sa mga men. Totoo po yun, kaya nga napapansin nyo ilan sa mga paksa natin sa 1689 ay binibigay natin sa ibang mga kalalakihan natin dito to discuss. But there are some controversial na bahagi sa ating pong confessions na kinakailangan ako po ang magturo, no? Kasi maybe because some of our men are not aware of that, no? But at this time, gusto ko lang tingnan natin na itong pag-aaral natin sa 1618 napakahalaga at maraming mga bagay tayong natututunan at nare-review sa ating isipan lalo na sa usapin ng iglesia. Okay. So, napansin natin, sabi ko nga, paragraph 1 to 4 ay universal church ang pinag-uusapan. And then paragraph 5 to 15 ay dinidiscuss ang local church. So, una nating tiningnan ay the act of calling. So, ang Diyos, ang siyang tumatawag ng mga taong magiging kabilang sa kanyang iglesia. No, bahagi 'yon ng tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo wherein He powerfully calls men to Himself by God's word and by the power of the Spirit. And then paragraph 6, I call this the act of institution in which dito ipinapakita na ang bawat miyembro ng iglesia ay mga taong binanal ng Diyos, mga taong dapat nagde-demonstrate ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga taong naglilingkod kasama ng iba. They are not serving alone. They are serving with the church. And therefore, if you are a member of the church, ano man ang ginagawa mo, dapat ito ay nakaangkla sa iglesia na pinaglilingkuran mo. Kaya nga hindi tayo naniniwala na mayroong mga institusyon na itinatayo na labas o hindi kaugnay sa church. There are some para-churches today. Mayroong mga para-churches. Pag sinabing para-churches, mga institusyong pang-misyon, mga gawaing pang-ministeryo, pero hindi nakaugnay sa iglesia, nakahiwalay. Maraming ganyan ngayon. No? At hindi yun ang tama, sapagkat anuman ang misyon at institusyong itinatayo o isang ministeryo, dapat ito ay napaiilalim sa pangangasiwa ng iglesia. Ito man ay mission organization, ito man ay pwede nating sabihin, mga benevolent organization like yung mga nagkakaroon ng mga compassion ministry, umaampon ng mga bata sa lansangan, nagtuturo ng mga salita ng Diyos. O anumang mga bagay na may pagtuturo, dapat nakaangkla yan sa church. No? So, hindi yung And therefore, ano man yung ginagawa? Like, you are posting
some spiritual matters in your Facebook account, you have to make sure that you're doing that because, not only because this is my duty as a Christian, but because this is my duty as a member of the church of the Lord Jesus Christ. Okay? And then, members are celebrating the ordinances of the gospel, the Lord's Supper, and members are willing to submit to their leaders. No? Handa silang magpasakop sa mga lingkod ng Diyos na tapat na nagtuturo ng kanyang salita. No, hindi natin sinasabi, magpapasakop ka sa lahat ng gusto ng pastor. No? Ang sinasabi natin, magpapasakop ka sa mga itinuturo ng pastor na naaayon sa kanyang salita. Okay? Act of order. Paragraph 7, it has something to do with the power of the church in dealing with every problems in the church. As we see, sabi rito sa paragraph 7, ibinigay ng Panginoon ang buong kapangyarihan at kapamahalaang kinakailangan sa bawat iglesia na nagtitipon ayon sa banal na kalooban na ipinahayag ang kanyang salita. So, merong kapangyarihan ang iglesia. Ang kapangyarihan ay sa iglesia, hindi sa hierarchical aspect ng isang iglesia. Merong iba, ang kapangyarihan, ito yung church, may mga institusyon sa taas. May mga mission organization sa taas. Merong mga hierarchical leadership sa taas. Hindi, ang kapangyarihan ay nasa iglesia. No? And then, act of government, pinakita natin sa paragraph 8, yung government na, mamaya, balikan lang natin yung ano natin mamaya, no? Yung ating diagram na sinabi ko na eldership ang tamang government na nakikita natin, hindi Presbyterian style, although we respect a lot ang ating mga Presbyterian brethren. They are so close to us in terms of doctrine and even in some practices. No? And other Christian brethren, we are not undermining their spirituality, we are not undermining their love to the Lord and their salvation, but we disagree in some areas where we see mas clear ito sa scripture kaysa doon sa mga pinapaninindigan nila, no? And then anong nangyari? Act of appointing officers. Ito yung pinapakita na meron dapat qualification ng isang officers, and then merong election na ginagawa ang isang iglesia para mailagay ang isang nakikita nila na karapat-dapat para sa isang tungkulin ng pagiging elder o pagiging diakono, and then ino-ordain sila. No? Sa ibang grupo, yung ordination, iba sa tinatawag nilang commissioning o installation. Parang sa akin, tingin ko pareho lang halos din naman. Yung ordination kasi dapat maging reverend ka. No? So, sa ibang grupo, halimbawa, pagka hindi ka na-ordain, hindi ka reverend. Anong tawag sa'yo? Irreverent. So, yun ang nangyayari. Joke lang yun, ha? Kasi, siyempre, I came from a group or a denomination na lalagay ka, magiging pastor ka. Pag naging pastor ka, pero wala ka pang title na reverend. Yung reverend, magiging title mo yan kapag ka inordain ka na. So, mayroong mga ordaining council from different churches, magtitipon-tipon, at pagkatapos, at isasalang ka roon, pagka nakapasa ka, ay papatungan ka ng kamay, at ikaw ay magiging Reverend George Gomopas. Ayan. Sa ngayon, hindi ako naging reverend, irreverent. Pero wala tayong makikitang title sa Bible na reverend. Di ba? Meron ba kayo nakita? Wala. Ang totoo, pag sinabi nating reverence, sa Diyos lang dapat ibigay yan, yung reverence. So, bagamat may gumagamit pa rin yan ng iba, nire-respect natin yung kanilang paniniwala, pero wala tayong nakita ang title. Ang title lang na nakita natin sa Bible, sa New Testament ay elders at deacons. Yun lang. No? Yun lang ang office. Yung elders, yun yung pastor. Yun yung bishop. Yun yung presbyter. Yun yung overseer. So, wala pong ibang title. Okay? Act of ministry. When we say act of ministry, ito yung sa paragraph 10, kinakailangan yung mga pastor
ay yung trabaho ng pastor, primary duty niya ay ministry of the word and prayer, watching and overseeing their soul. The duty of the church is to support their pastors. No, material support should focus on elders who faithfully serve in the ministry of the word. Okay? So, balikan lang natin ito. Ito yung pinakita akong diagram na nakaraan. Tulad ng sinabi ko, ito'y hindi hierarchical diagram. It is a diagram that give emphasis to the importance of the office. No? We are not encouraging hierarchy in the church. We are encouraging respect to those who are in the position. So we respect the elders, we respect the deacons because they are the officers of the church. Pero we will only obey them as they perform their duty faithfully. We will not bound to obey them if they are doing things that are not proper in the scriptures. And so, may nagtanong nung nakaraan, ano bang mas mataas? Yung elders o yung deacons? Sinabi ko, magkapantay sila bilang officers. Pero in some sense, brethren, because this is a spiritual, we are not talking of a business here or this is not a diagram for a corporate industry or corporate world. We are talking of spiritual matters. Yung mga deacons, no, are still under the overseeing work of the elders. Kaya nga, pati yung mga deacons, ino-oversight sila ng mga elders, ng mga pastor. In that sense, they respect the pastor, no? But the pastor should respect the deacons' managing skills in the church. In administration sa loob ng iglesia because they were given the task, no? But in the spiritual aspect, pwede natin sabihin, they're still under the overseeing ministry of the elders. Kaya nga, dun sa constitution natin ginawa, lahat ng mga ire-report ng mga deacons, no? Bago nila i-report, kasi once a year magdagawa ng report, doon sa ating, magsasabit muna sila ng kanilang, ibibigay mo nila yung report nila sa elders para malaman ng elders kung ano yung gagawin nila doon sa harapan. No? Hindi yung parang mabubulaga na lang si pastor. Ano nangyari? Di ba, ganun. So, isasubmit muna nila, no, before the time na sila ay magpe-perform ng kanilang task to present anything in the church. So, in that aspect, walang makikita tayo rito na hierarchical, respect, kundi respect, and also, siyempre, submission to each and everyone's ministry. No? Okay? Now, paragraph 26, chapter 26, paragraph 12 to 13. Ito lang yung tatapusin natin ngayon. And then yung 14 to 15, yun yung medyo controversial na bahagi among Reformed Baptists. No? Kaya, isi-set aside ko yan. Try to discuss that next Sunday. By the way, mayroon tayong speaker next Sunday. Di ko alam kung Sunday school lang. Kung hindi niya sa hawakan ng Sunday school, itutuloy ko yon. Pero may speaker tayo from Iloilo, no? Next Sunday. So, alam ko, dalawa sila mag-i-speak. No? Kasi yung dalawang pastor sa Iloilo, Pastor Warlito Monsalod, at saka si Pastor Ramon Arroyo, I will be coming over here at mag-stay sila sa bahay nila Jane, nila Gary, and then aattend sila ng conference sa Cubao, no, together with some men here. So, ngayon, yun ay talakayin natin sa susunod. Now, basahin natin ang paragraph 12 to 13. Tama ba? 12 to 13. Tungkulin ng lahat ng mga mananampalataya na umaanib sa iglesyang lokal, saan man at kailanman, sila ay may pagkakataong tumupad nito. Lahat ng mga tinatanggap sa mga karapatan ng iglesia ay nasasakop din ng disiplina at pamamahala ng iglesia, ayon sa pamamahala ni Kristo.
Paragraph 13. Ang sinumang kaanib ng iglesia na natitisod sa pag-uugali ng kapwa kaanib, matapos na makasunod sa mga utos ng banal na kasulatan, ukol sa pagharap ng ganyang pangyayari ay kinakailangang magpigil sa paggambala ng kapayapaan ng iglesia. Hindi rin sila dapat lumiban sa mga pagkakatipo ng iglesia o pagpapatupad ng mga ordinansya dahil sa pagkatisod nila sa ilan, sa kanilang kapwa kaanib. Dapat silang mag-antay kay Kristo sa mga susunod na kapasyahan ng iglesia. Napakatindi ng confession, lahat na ng detalye nandoon, pati doon sa mga issue na na-offend ako, natisod ako, o merong gumawa ng kasalanan na ganito na nakita ko, anong gagawin ko? So this paragraph deal with the aspect which concerns the discipline of the local church. Ang Biblia ay nagtuturo na ang iglesia, ay hindi isang social club o preaching center, kundi ang church ay isang lipunan na naka-dedicate sa pagtuturo at pag-observe ng lahat ng mga utos ng Panginoong Kristo. It is therefore a religious order characterized by mutual accountability. God has commanded the church to exercise certain authority or discipline over its members in order to bring them the observance of all Christ's commands. It is this authority and this action which are commonly called the discipline of the local church. So, first of all, dito tatawagin natin the act of practicing discipline. Unang-una, all believers are joined to churches. Yun ang sinabi. Lahat ng mananampalataya dapat kasama sa isang iglesyang lokal. So kung Christian ka na, dapat maging member ka ng church. Now, hindi naman natin sinasabi na madaliin mo. Pero dapat sinasabi natin, anong hinihintay mo kung malinaw na sa puso mo na ikaw Kristiyano? Maaaring meron ka pang mga agam-agam sa sarili mo. Yung iba naman, ang bababaw din ng mga kadahilanan. Pero sana hindi ganun tayo kababaw, kundi sana meron tayo talagang malalim na dahilan. So, maaaring nag-iingat ka, o maaaring hindi ka pa naiintindihan, okay lang yan. At may gusto mong linawin, okay lang yan. Pero believers should join the church, the local church. So, by doing so, nagde-demonstrate yan ng obedience mo kay Kristo, at hindi lang yan makakatulong yun sa nourishment ng kaluluwa mo. And then pangalawa, all believers are subject to Christ's rule in discipline. Ibig sabihin, lahat ng Christian at lahat ng believers at members ng church ay napaiilalim sa disiplina. Lahat tayo. Kasama ang mga pastor, mga diakono, at ang bawat miyembro ay napaiilalim sa disiplina. Ang problema sa marami ngayon, naging sa mga experience ko, sa mga nakaraang pinanggalingan ko, may mga dinidisiplina sa loob ng iglesia, pero yung mga member ng choir, yung mga dinidisiplina, pagka daw may ginawang hindi ka man naaawit. O yung kaya basta mga leader lang, hindi dinidisiplina yung mga membro. Kasama yan lahat. At hindi lang yon, hindi titingnan dito yung social position mo o economic status mo. Dahil malaki ka magbigay sa gawain ng Panginoon, medyo mag-aalangan yung mga tao na disiplinahin ka. Hindi natin titingnan yun, di ba? O kaya naman, may posisyon ka, kilala ka sa lipunan, may ginawa kang kasalanan. Anong gagawin natin? Mayor yan Si Mayor, umatin sa atin, o si Kap, o sino man. Hindi. Sino man siya'y mapaiilalim sa disiplina ng iglesia. Ang pinaka-ordinaryo at pinakakilala. Everyone is subject to its discipline, including church officers and ordinary members. Membership in the church, remember, brethren, is not forced to anyone. Walang pinilit na maging membro. Merong mga in-encourage, pero hindi pinilit. Dapat maging malinaw yan. Dito, hindi tayo sa pilitan. Merong ibang simbahan na pag-attend mo, membro ka na kagad. Totoo yun. O yan naman, meron namang church na dahil dumadalo ka na, ang assumption, membro ka na.
Kaya nga minsan ang tagal ng iba kasi nga hinihintay natin silang magdesisyon. Sila ang magpapasya. Hindi ito pinwersa sa kanila. Ito ay isang voluntaryo. At kapag nagdesisyon na ang isang tao na maging membro, ina-apply na sa kanya, no? Hindi lang yung pagtanggap niya sa mga batas na inumiiral sa Biblia, kundi voluntaryo siyang magpapasakop sa mga otoridad na nasa iglesia na ibinigay para sa kanya. Okay? Voluntarily submit to the church authority in their life. So, ang punto ron, mga kapatid, this submission does not mean every aspect of their life will be intruded upon. Instead, it signifies a willingness to receive counsel, accept correction, embrace anything that contributes to their growth as a Christian. So, pag sinabi pong nagpapasakop ka, hindi ibig sabihin nun, ini-intrude yung buhay mo. Hindi ako sumasang-ayon dun sa iba na. Ang totoo, naging debate namin ito sa isang usapan sa ng mga pastors. Meron kasing iba na inaalam nila pati mga sweldo. Magkano sweldo mo? No? So inaalam nila pati sweldo ng mga I don't think it's my right to do that, no? Well, others are doing that and they have the courage, and perhaps I don't have the courage to do that, and also I don't have the rights to do that. So it's not intrusion, and we will not even intrude to the way you discipline your kids. No, you have your own way of doing things for your family. No, if you say, okay, mga anak ko, hindi ko pinagsi-cellphone yan. No, well, that's fine. Pero don't ever say, hindi pwede yon. No? Dapat pinagsi-cellphone mo rin. No? Pag di mo monitor ka. No? Parang ganyan. Yung mga bagay na yun, ibibigay mo yun sa bawat pamilya, sa sarili nilang. Pag meron ding Holy Spirit sila eh. So pero hindi rin nila pwedeng i-impose yun sa iba. Pwede nilang ipayo, pero hindi i-impose. So, do you have your own way of dealing with your own family? But, doon sa mga bagay na may kinalaman sa patotoo mo bilang kapatid, bilang mananampalataya, at bilang kasama sa iglesia, dapat magpasakop ka sa anumang mga bagay na itinuturo o ipinapayo sa paglago ng iyong pananampalataya. Membership is a weighty matter, brethren. Sabi ni James Renihan sa kanyang libro na The Judicious and Impartial Reader, church membership is a weighty matter. Kaya nga, kung mabasahin natin itong 1 Thessalonians 5:14, mabigat ito. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Nakita nyo? Sabi niya, pagsabihan mo yung mga taong tamad, hamunin mo yung mga taong nanlulupaypay. Tulungan mo yung mga nanghihina. Maging mapagpasensya ka sa lahat. Yan daw ang ugali na dapat meron tayo sa church. Okay? Pinagsasabihan yung mga taong nakikita natin gumagawa ng mali at merong disorder sa buhay nila. Huwag kayong magalit kapag pinagsasabihan kayo, no? 'Di ba? Marami dito napagsasabihan natin, pero hindi ko naman nakikita nagagalit. Wala pa ako nakita nagalit sa mga taong ever since na meron naman dati, no? Meron nga akong pinagsabihan nung araw, matagal na to, 20 years ago, no? Sabi ko sa kanya, kasi may napansin kasi ako sa iyo na ito ginagawa mo, no? Lagi kang mainitin ng ulo. Ikaw ba? Hindi ka pa mainit ng ulo? Sabi sa akin. Mula noon, wala na ako naranasan, mga kapatid. Lahat ng mga naging member sa church, pag pinagsasabihan, siyempre dapat pagsabihan mo rin ng mahinahon, di ba? Nalala ko kasi yun eh. Ikaw, di ba uminit ang ulo ba? Binalikan ako eh. Okay? Hebrews 13:17. Obey your leaders and submit to them. Why? Why?
Because they are leaders? No, because they are keeping watch over your souls. As those who will have to give account. Sapagkat sila mismo ay mananagot din sa Diyos. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Huwag kang magreklamo. Huwag kang dumaing. Hindi makakatulong sa iyo yan. Yan ang sabi. Okay? 2 Thessalonians chapter 3, verse 13 to 15. As for you, brothers, do not grow weary in doing good. If anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Do not regard him as enemy, but warn him as a brother. Nakita niyo yung sabi ni Paul, pag meron daw mga kapatid na ayaw makinig, ang sabi, warn him. Pero wag mong ituring na kaaway, na hindi mo na pinapansin, no, na iniirapan mo na pag no, hindi. You have to warn him as brother. Right? So, yun. Mahalaga yun, ha, mga kapatid. May tanong? Wala. Sige, diretso tayo. Members are not perfect and may sometimes offend others. Tama ba yan? Hindi naman tayo perfecto eh. Meron man perfect dito? Kahit na ako pagbiro ako, maaaring nakakapagsalita ako ng offensive. And I'm so grateful. I appreciate those people who tell me na, pastor, medyo sobra yung biro mo, no? Ayan. Salamat. Kasi minsan nakakalimot din ako eh, no? Okay? So, may mga bagay na ganyan. Now, in dealing with that, ulitin ko, iba-iba yung treatment natin sa bawat offense. Kasi mayroong mga offense na sa tingin mo, pwede mong baliwalain. Naintindihan niyo yan? Diba, idiosyncrasies niya eh. Medyo matampuhin siya. No? Maliit na bagay, nagtampo siya. Pwede mong baliwalain yun. Pwede mong gamitin yung sinabi ng Panginoon na, love covers the multitudes of sin. Okay, intindihin ko na lang siya. Unawain ko na lang siya. No? O kaya, makakalimutin. Maraming makakalimutin, no? Ito yung pinag-usapan natin, nakalimot ka. Anong gagawin mo? Pastor, disiplinahin nyo na nga yung brother na yan. Madaling makalimot. No? Ganun ba? O pagka ganun, dami nang nadisiplina sa church. So, intindihin mo yan. No? Pwede naman siyang paalalahanan. Pwede mo sasabihin, magkalendaryo ka nga. No? Maglagay ka nga ng mga schedule. Pabili-bili ka pa ng dyan sa Starbucks para makakuha ka ng planner. Di mo naman ginagamit. No? Kuha pa ng planner. Wala ka nun, di mo naman. Madali mo makalimot. So, maganda rin naman, di ba? Pero, merong mga kinakailangang i-deal. Kasi maaaring maka-apekto sa iba. So, maaaring ikaw lang naman doon, okay lang yun, pero maaaring maka-apekto, kaya i-deal mo. Anong dapat gawin? Ang sabi, offended members have a duty to inform the person who offended them. Now, make sure na yung ginawa niya ay very offensive. Ibig sabihin nun ay may sin doon. Sa tingin mo, mas hindi tama yung ginawa nito na yung nakita mo sa kanya. No? Maaaring ikaw lang nakakita, pero alam mo may ginawa siyang mali, may ginawa siyang kasalanan. Ay dapat mo siyang kausapin. At naintindihan natin? Siyang dapat kausapin mo siya. Offended members have the duty to inform the person offended. Matthew 18:15, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. No? Kausapin mo siya. So and if he listens to you, you have gained your brother. So yung purpose mo is to gain your brother. It's not ipakita lang yung mali niya at ipamukha na tama ka at siyang mali, kundi para ma-win mo siya. No? So it is expected that a private conversation between the two will follow. It means,
it is always your desire to help, to reconcile, and to express love to your brothers. Perhaps that brother is still weak. Maaring mahina pa siya. Kulang sa alam. Immature. Nag-i-struggle. No? So, talk to him personally. Hindi mo kinakailangang sabihin sa iba o ibulgar yung mga ginagawa niya sa marami. Okay? Kausapin. Yun ang nasa Bible. Okay? And then, offended party should, meron pa ba akong verse? Tama, wala na, no? Offended party should always exercise patience. So, kung ikaw na-offend, anong dapat na-exercise? Sabi ng confession, patience. Kailangan mo rin maging mapagpasensya. It is not right to absent yourself. Sabi, wag, dahil na-offend ka kay, di ba, na-offend ka kay Ate Lisa o na-offend ka kay Ate DY. Ayoko nang umatin. Kasi pag nakikita ko yung mukha niya, nawawala ako sa concentration. Paano pag na-offend ka kay pastor? Talagang hindi ka na-aatin kasi makikita mo mukha niya sa harapan No? Doon na lang ako sa bahay, live stream. Makikita mo rin siya ron. Nakita niyo mga kapatid. So, sana wag daw maging ganon. And, sabi, don't disturb the order and peace of the church. Huwag kang gumawa ng gulo. Huwag kang gumawa ng mga usap. In fact, hanggat maaari, lahat ng gagawin mo, hindi magkakaroon ng kaguluhan sa iglesia. Hindi madadala. Kaya nga yung conflict, inaayos, hindi dinadala sa simbahan. Nag-away kami ni Bernie. No? Nagkagalit kami ni Bernie. Ayusin namin dalawa. Tama ba, Bernie? No? Hindi yung nagkagalit kami, pagmitingan natin yung away namin sa iglesia. Anong ang mangyayari? Pag pinagmitingan, mahahati ang iglesia. May kakampi kay Bernie. May kakampi kay Pastor. Salubong na yon. Ang sabi ng Bible, Ephesians 4:1-3, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Okay? Now, halimbawa, inausap mo na, yung isang tao nagkamali, nagkasala, pero nagpatuloy pa rin siya. Ano ang sabi ng Bible? I-apply mo yung rest of Matthew 18. Ano ba yung rest ng Matthew 18? If issues remain unresolved, he should trust and wait on Christ. Ang sabi doon sa confession natin. Ano yung ibig sabihin, you wait on Christ? Ano ibig sabihin nung? I-apply mo yung rest ng Matthew 18. Ano yon? But if he does not listen, take one or two others along with you. Magsama ka ng isa o dalawang kapatid. That every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. So meron ka na ngayong 2 or 3 para mapagtibay. Yung sinasabi ko patungkol dito ay hindi gawa-gawa ko lang. Ngayon, magsasama ka ngayon para ma-establish na yung taong yan ay unrepentant pa rin. So pag na-establish nung 2 o 3 saksi, actually, kaya ka magsasama para ma-encourage na siyang magsisi. Ngayon, pag nagsisi na siya rin, pag at that point in time, tapos na rin ang usapan. Walang mangyayari. No? Tapos na. Pero kung ayaw niya pa rin. Anong sabi? If he refuses to listen even to the church, if he refuses to listen to them, tell it to the church. Yan, dadalhin mo ngayon sa church. No? If he refuses to listen even to the church, let him be to you as Gentile and tax collector. So, pag sinabing tell it to the church, let the church decides. No? Okay, siguro, pag-usapan natin, anong dapat gawin sa isang kapatid? O siguro, maganda, isuspend muna natin siya sa ilang mga privileges niya sa bilang membro. Hindi mo na siya pwede mag-Lord Supper.
Hindi mo na pwede siyang umati ng mga business meeting ng church. Hindi mo na siya pwedeng bigyan ng mainit na na fellowship sa kanya para maramdaman niya, no? At siguro meron kang i-assign o kausapin mo siya, ikaw tawagan mo, i-reach out natin siya. Kung ayaw niya pa rin, ang sabi rito, pwede nang gumawa ng desisyon ng iglesia na siya ay ituring na isang hentil o tax collector, ibig sabihin hindi Kristiyano, hindi mananampalataya. Okay? Mga kapatid? So, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, tapos na tayo. So, in concluding thought, ito ang gusto kong sabihin, mga kapatid. If you love the church, you will always be hesitant to leave the fellowship. If you are endeavoring diligently to maintain the unity of the Spirit, you will not, in selfish petulance, disturb the unity of the church. If you are truly humble, you will approach both your understanding of your brother and the Scripture with the essence of caution and openness. So, yan ang sabi ng banal na kasulatan. You will not always say that you are right in your own opinion. Kasi minsan madalas ganyan tayo eh. Lagi mo iniisip, tama ang aking opinion. Sabi ng Proverbs 3 verse 7, huwag kang maging matalino sa iyong sariling paningin. Tama? Let not be wise in your own eyes. You will always carefully and slowly examine yourself. Even if you think you are right sometimes, forbearance and long-suffering must be applied. Okay, 5 minutes for your questions and clarification. Yeah, thank you, Jane. Sa iyong tanong, kung ano man yun. Ay sa bahay. Maganda ba yan? Para marinig daw yung mga nasa... Okay na yan. Ay sa bahay lang daw ginagawa. So, ano po yung masasabi nyo? Kasi may mga grupo nga na ngayon, ang iba ay friends ko pa. At kasi noong unang panahon daw, wala naman talagang church. Oh, okay. Magandang tanong din yan, ano? Mapapansin nyo sa New Testament, may mga iglesia sa tahanan ni. Diba, ganon? Tahanan ni. So, wala tayong makikita na isang gusali o building na ganyan. Kasi nga, noong panahon na yun, ang iglesia ay nasa early church. Ang ibig sabihin ay nagsisimula pa lamang sa kanyang pagdami, nagsisimula pa lamang sa kanyang paglaganap. At kapag nagkakaroon na ng mga mananampalataya sa isang lugar, sila ay nagtitipon sa tahanan ng isang kapatid, maaaring mas malaki, tahanan ni ganito, ni ganyan, di ba? Na nakita natin yan sa Bible. At tama naman po yun. At doon natin, unang-una, ang sinasabi lang nun, hindi natin pwedeng sukatin ang isang iglesia sa lugar na kanyang pinagtitipunan. Ibig sabihin, kung wala siyang building, kung wala siyang place of worship na katulad na meron tayo, pero nagtitipon sila sa bahay ni ganito, o kaya nagtitipon sila sa ilalim ng mangga, ng puno ng mangga, yan ay iglesia pa rin. Sapagkat ang iglesia ay hindi building, kundi grupo ng mga mananampalatayang nagtitipon para sa Panginoon. So, tama po yun. Pero, hindi ibig sabihin yun ay magiging panuntunan pagdating sa lugar ng pinagtitipunan. Ang ibig sabihin, kung halimbawa dumadami kayo, patidistorbo na yung bahay ng kapatid, kung lalo na kung ang bahay niya maliit lang, kinakailangan kayong humanap ng lugar. At yun ay tinatawag nating prudence, a good judgment. In the light of prudence and in the light of nature, it is but good if you are able to have a place where you can worship together as a church, as a congregation. So, there is no violations of that. Kasi, not everything that we are doing as a church is, by letter. Some of the things that we are doing here, mayroong mga tinatawag na essential at saka circumstantial. Ano yung essential? Ang essential, Word of God being preached. That's essential. Ngayon, microphone. Is it essential?
No, it is circumstantial. Right? Pero bakit kailangan ng microphone? Kasi hindi maririnig eh, ng iba. Lalo na kung ang nagsasalita, mahina ang boses, no? Kung ang nagsasalita rito, hindi niya kayang ilakas ang boses niya, hindi na siya maririnig. Kaya, kailangan ng microphone. Pulpit, is it essential or circumstantial? No, it is circumstantial. We can preach without a pulpit. But we have a pulpit because this is a good setting and a good avenue para yung mga tao makapag-preach ka at yung salita, yung Bible, mailagay mo ng tama dito sa isang lugar. Naintindihan natin? So, building is also circumstantial, not essential. Ang problema, marami kang circumstantial pero wala kang essential. Ang essential, ang nag-govern para sa mga circumstances na meron ka. No? So, preaching, singing. Singing. Kailangan ba natin ng organ? Is it essential? No, it is circumstantial. Because the organ or yung mga yung tumutugtog dyan can help you sing the song properly and in the right tune. Yun yung ibig sabihin. Okay? Okay? Sige pa. So, 2 minutes pa. So, i-differentiate natin yung essential sa circumstantial. Yes, Ate Banji. Opo. Sa dami po ng miyembro nila, hindi sila kayang, ang mega churches po, sa dami ng miyembro nila, hindi sila kayang house sa isang building. Tama. So, hindi po ba yun local church? Well, pwede naman natin sabihin local church sila. Ang isang problema lang sa tingin ko pagka mega church ay kung paano pangalagaan ang bawat miyembro. Dahil kung mega church, usually yung practice ng mega church ngayon, hindi ko sinasabi kasi nung panahon ni Spurgeon, mega church din sila kung tutuusin eh. No, actually, church si John MacArthur sa California considered to be a mega church na rin dahil ang dami naman ng membro. But, marami silang pastor na nangangalaga sa mga membro. So, hindi po katulad ng mga concept ngayon ng mega church na mayroong isang leader doon sa iglesia, no? Pagkatapos, ang gagawin, hindi niya kilala yung mga tao na nandyan, hindi niya kilala. Ang nakakakilala lang dyan, mga D-group, E-group, o anong klaseng group dyan? L-group, no, na leader doon sila, no? Yun yung problemang malaki. At hindi sila mga pastor, yung mga D-group leader, sila lang. Yung mga iba nga dyan, hindi rin train sa salita ng Panginoon. Kaya kung anong natuturo nung ganito, hindi mo rin alam. Maka nagkakasabong-sabong na yan, pero nandun ka. At ikaw ang kinikilala ang pinaka-pangulo ng lahat sa loob ng isang local church. At marami kayo. Yun ang isang malaking problema sa ganong klase ng practice. No, ang church ni Spurgeon, si Spurgeon ay kilala, pero meron siyang mga co-elders. Meron siyang mga nangangalaga sa mga membro. In fact, kilala niya ang mga membro niya. No? And I believe even John MacArthur himself, no? He knows his flock. Essentially, marami sa kanya mga membro kilala niya. No? Because the shepherd must know their sheep. And the sheep must know their shepherd. Okay? Sige. Last na yan. Sige, tignan mo, para marinig ka nung Dinig yan lahat. Marinig ka nung dati. Sa ibang church kasi, pastor, yung matatanda ng pastor, ginagawa nilang reverend. Opo. Wala pa sa church, sa Bible ang reverend. Bishop meron. Pinaliwanag ko na kanina, no? Yung reverend, no, ay isang klase ng practice na matagal nang pinapractice nung araw pa para sa isang ordained minister. Ang ibig sabihin, pwede kang maging pastor pero hindi ka ordained. Tinalaga kang pastor pero hindi ka ordained. Ang ordained, para sa kanila, maraming mga
grupo ng mga ordained minister from every churches ang parang nagsisilbi silang isang council para magdeklara sa iyo na ikaw ay gawing reverend o ordained. Yan ay hindi natin nakikita sa Bible. Sapagkat pag sinabing ordained, ino-ordain yung pastor, inuordinahan, pinapatungan ng kamay. Walang nakita tayo sa Bible na papatungan ng kamay para ilagay siya sa mas mataas na hierarchy at magkakaroon siya ng title na reverend. Yung salitang reverend, malinaw sa Biblia na ito ay para sa Diyos lang. Reverence ay para sa Diyos. So, kung hindi ka reverend, ano ka? Sabi ko kanina, di irreverent. No. So, ako ay si irreverent Pastor George. Gumop us. No. So, wala po yung title na reverend. Ngayon, may mga ibang mga kinikilala nating mga mahuhusay na writer, may mga title din silang reverend. Hindi ko alam paano nila, bakit may ganon. Siguro practice ng kanilang denomination yon. Pero sa ganang akin at sa liwanag ng Biblia, ang titulo lamang na makikita natin sa Bible ay elders. Yan yung elders, yan din yung bishop, yan din yung overseers, yan din yung presbyter, yan din yung pastor. Isa lang sila. No? Isa lang sila. Hindi sila mataas sa isa't isa. So, yan yung nakalagay sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3. Okay. Wala na? Thank you. Mga kapatid, mag-break muna tayo.